Okay, so mag-react po tayo sa isang DDS na, well, kumontra dun sa sinabi ko. Ngayon guys, okay lang naman na kontrahin nyo ko. Walang problema dyan. Let's have a good discussion. Okay, so let's Video start. ay ito guys. No? Basahin natin guys. Galing kay Nico David guys. No? Alright. So matik to guys. Ano na to talaga eh. Duterte haters talaga to guys. No? Anti-DDS? So tingnan nyo yung kanyang sinabi dito. Okay din ang Kian Bill. Kian. Kung kilala nyo si Kian De Los Santos guys, yung napatay ng mga polis. Okay, so doon pa lang mali na eh. Hindi napatay si Kian, pinatay. Magkaiba yon. Yung napatay, accidental. Yung isa, sadya. So sadyang pinatay siya ng mga pulis. Actually, may ruling na dyan ng Supreme Court. Tuloy. So gumagawa daw ng parang batas. Okay, patungkol nga sa mga biktima ng EJK. At ito yung sinasabi niya dito. EKK. Okay din ang Kian Bill because drug use is treated as health issue, not a criminal offense. Talaga ba, Nico? Talaga Yes. ba? Yes. So okay lang din pala silang mambiktima. No, of course not. Of course not. Hindi sila mambibiktima. Ang ang inaalaw lang niyan, yung mga gumagamit, yung mga users lang na biktima ng sarili nilang addiction. Kasi nga, ang fundamental idea kasi ng addiction, it's a mental health problem. It's a health issue. That's why ina-address siya ng ganun. Kuha mo, tol. Pero kung may mental health issue ka na nga, tapos gumawa ka pa ng krimen, ibang larangan, ibang due process ang kailangan doon. Halimbawa, dahil may ginawa kang mali, ipoprosecute ka doon. Regardless kung ikaw ay addict or hindi. 'Di ba? So, mali kasi, nag-jump siya agad doon sa conclusion na kapag ikaw ay nagagamit ng droga, automatic gagawa ka na ng krimen. Actually, merong mga tao na gumagawa ng krimen na hindi naman nagda-drugs. Tingnan ilan tao ba yung corrupt sa gobyerno na hindi naman nag-drugs. So, si Napoles, di naman addict si Napoles, di ba? Kaso, gumawa siya ng krimen. So, ano ba talaga yung root cause ng paggawa ng krimen? Kasi in my opinion, it's a very complex matter na hindi natin pwedeng i-pin down o dahil addict yung tao, automatic gagawa na siya ng mali, di ba? So, it depends eh. Kunyari, merong addict sa marijuana, laging downer yun, or sa sleeping pills, mga downer yun, malamang natutulog lang yun, or nagtatatawa on the gilid, di ba? Pero all of them are victims of what we called addiction. Yung addiction po yung sinosolve natin dito, hindi directly yung kriminalidad. We want more users to come into light and get help that they need. That's the point of decriminalizing it. 'Di ba? Kasi ngayon kasi pag gumagamit ka, may parusa na agad. So yun doon lang yung liniligtas ng Kian Bill. Na kapag ikaw ay nalulong at gusto mo na magbago, walang stigma sa iyo. Okay? That's the point. Tuloy natin. Pumatay, kasi Mali may yan, health diba? issue lang sila. Mali yan, mali. Ganun ba yun, Mali. Nico? Hindi, mali yung logic na yun. The logic is that we want to help the people who are users to begin with. Kasi nga, stigmatized na sila to begin with. 'Di ba? Pagka-addict ka, masamang tao ka. Di ganon, okay? You need help. That's what you need, 'di ba? Ay, tuloy. Ihintayin pa ba natin, okay, na makabiktima sila ng sobrang daming tao? Kaya nga natin gumagawa tayo ng bill na ganyan para hindi na sila makapangbiktima ng tao. They get the help they need from the get-go. Simula pa lang, tulungan na natin. Gets? That's the point. Especially mga bata, mga kababaihan. Okay? Para Gaya makapag-adjust ng sinasabi mong health issue, hihintayin pa natin yung pagkakataon na yun. So anong gagawin natin doon sa mga nagda-drugs na ngayon? 'Di ba? Kasi merong mga nagda-drugs na ngayon na hindi sila makaamin. Bakit sila hindi makaamin? Kasi krimen eh. So ginagawa nila, tinatago nila yung paggamit nila ng pinagbabawal na gamot. Yun nga yung tinatanggal natin dito eh. Maging open tayo sa mga ganong klaseng tao. Let's help them instead of killing them, 'di ba? That's the solution that Kian Bill is trying to offer. Not to first stigmatize the users. Kasi
tandaan mo pare, ang krimen is napaka-multifaceted niyan, okay? Hindi lang yan dahil sa isang dahilan kung bakit gumagawa ng krimen ang isang tao. Halimbawa, bakit ba nagnanakaw ang tao? 'Di ba? Merong mga lulong na nagnanakaw sila ng drugs. Meron naman din mga desperado kailangan ng pera na nagnanakaw din sila ng pera. Ng pera or ng kung ano man. Meron din naman may sakit sa pag-iisip, yung mga kleptomaniac, 'di ba? So, point there is that a crime is not you should hindi mo pwedeng sabihin na just because addict ang isang tao, automatic gagawa na siya ng krimen. What if addict pala siya sa marijuana or sa Valiums, 'di ba? These are all illegal drugs, illegal substance, heroin, 'di ba? Yung madami kasi 'yan, hindi lang naman yung bats 'di ba? Hindi lang naman 'yan bato. Ang sinasabi ko lang dito, lawakan natin yung definition natin, lawakan natin yung pag-intindi natin sa mga taong ito. Kasi may rights din sila. Gets mo ba, tol? Hindi sila dahil gumagamit, ikastigo na natin yan. Mali yun, pare ko. Maling-mali yun, tol. Anyway, tuloy natin. Ito yung nakakainis dito sa mga anti-drug war, anti-Duterte. Alright? Okay, sige. Ilang taon na ba ang problema sa droga, guys? Ilang taon na ba? Baka nga hindi pa buhay to si Nico David, guys. Problema na to ng bansa natin eh. Okay? Kahit nga yung pinakamalalaking bansa, guys, katulad ng... Okay, so this is the current statistics. According to the PNP, mas bumaba daw yung drugs ngayon kaysa dati. Okay? So yun yung sabi nila ngayon bahala kayo kung maniniwala kayo doon or hindi. Pero I don't know why they would lie. But sinasabi lang nila na halos kapantay or mas nahigitan pa nila yung drug war noong panahon ni Duterte without bloodless drug war. Actually, nasa SONA ni BBM yan eh. Nakalimutan ko lang kung anong year eh. Pero that is what he is saying. The bloodless war on drugs. That is what he called it. Ano yung pinopoint ko rito, mga lods? Ang pinopoint ko rito, pwede naman kasi nating solusyonan ng droga nang hindi tayo kumikitil ng buhay. Actually, pag tinignan mo yung mga first world country, kung paano nila solusyonan yung droga, it's not by killing eh. It's by helping the people get off on the drugs. 'Di ba? Kasi like for example, best example to. I mean best paradigm to kung bakit hindi gumagana ang war on drugs. Nung panahon ni Ronald Reagan. Nung panahon ni Ronald Reagan, ganito din yung ginawa niya sa mga cartels, 'di ba? Yung mga cartels kasi nagpapasok sila ng cocaine sa Amerika. So what did ano yung ginawa ng ni Reagan? Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng war on drugs. He actually did what Duterte did. Kaso anong ginawa nung kabila, nung mga cartels? Nagano lang sila, ni-level up lang nila yung kanilang mga sandata. So nagkaroon lang sila ng arms race. What does that imply? Okay, cutting off the supply or killing off the addicts does not solve the problem fundamentally. It band-aids. Isa siyang band-aid solution eh. Ito lang yan. Tatapalan mo lang sa ngayon yan. Pero persistent pa rin yung war on yung drugs sa kalsada. So how do you solve it? Of course, number one is to you tell the addicts that it's okay lang na malulung ka. Basta ready kang magbago. Yan yung ini-imply niyan eh. Okay, kung malulung ka man ngayon, di pa tapos ang buhay, may pag-asa pa. Gets? Hindi ka gaganunin. Kasi meron dyan iba talaga, wala na sila. They need help. They need actual help. They need intervention, physical intervention. Pero paano mo gagawin yun? Kung yung addict takot sa'yo, kasi alam nila, napapatayin mo sila. So wala tayong nasusulban. Mawawalan lang tayo ng isang buhay, tapos ano sunod? Pagkatapos mawala yung buhay na yun, mababalik pa ba natin? Hindi, di ba? So how do we solve it really? Let's understand the fundamental problem. The fundamental problem of addiction is not really a problem of choice. It's a problem of a health issue, that there are certain people that are more prone to addiction than others. Swerte tayong dalawa kasi hindi tayo prone sa ganun eh. Pero paano yung mga hindi swerte? Yun lang yung sinasabi ko. Bigyan din natin sila ng konting karapatan. Ganun lang.
Kasi meron yung kakilala mo, yung kakilala ng kakilala mo, sigurado merong gumagamit ng drugs dyan. At yung gumagamit ng drugs na yon, anak yon ng kakilala mo, tatay yon ng kakilala mo, asawa yon ng kakilala mo. Point dito, mga tao din sila, bigyan lang natin sila ng chance magbago without taking their lives. Ilang kiyan pa ba kailangan natin bago tayo matuto? Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege Malats.